I'm clear. Delivering shot. I'm clear. I'm clear. Shocking. Habang nasa kondo si Rafael ay naalala niya si Christine na nag-aaral ang dalaga sa kolehiyo nang pumasok siya bilang clerk sa munisipyo habang si Rafael ang mayor sa panahon na yan. Ginagawa lahat ni Christine ang trabaho niya ng maayos dahil gusto niyang makapagtapos ng college. Dahil sa kagandahan ng dalaga ay na-love at first sight si Rafael sa kanya. Pangarap ni Christine na makapag-abroad pag nakapagtapos na siya sa kolehiyo, pero hindi niya sinabi ang totoong apelyido niya kay Rafael at sinadyang wala na siyang pamilya at giniit pa niyang ginagawa niya yun para sa sarili niya. May gabi noon na papauwi na sana si Christine, pero nang magpaalam ito ay nakita niyang namumutla si Rafael dahil masakit ang tiyan niya kaya inalagaan niya ito sa kondo. Hindi iniwan ni Christine si Rafael hanggang masigurado niyang okay na ito, kaya nang gumising si Rafael ay nakita niya ang dalaga na nakatulog sa sofa. Dahil sa kabaitan naman ng dalaga ay minahal siya lalo ni Rafael hanggang mahulog na din ang loob ni Christine sa kanya. Sakto namang dumating si Mercedes na sinadyang alam niyang doon niya mahanap si Rafael, sabay hiniling niyang mag-usap silang mag-asawa. Humingi ng tawad si Mercedes na pinaliwanag niyang takot lang siya na baka mawala si Rafael sa kanya dahil kahit kailan ay hindi niya naramdaman na parte siya ng pamilya nila dahil ramdam niyang mababa pa rin ang tingin ni Jaime sa kanya na yun ang dahilan na naiisip niyang pinakasalan siya ni Rafael dahil buntis siya at talagang hindi siya mahal nito. Sinaad naman ni Rafael na pinaglaban niya ito kay Jaime at pinanindigan niya dahil mahal niya si Mercedes na nagkamali man siya ay matagal na yun at wala na siyang babae, kaya mangyak-ngyak na sinabi ni Mercedes na mali siya, sabay humingi siya ng sorry. Naganamang pinunas ni Rafael ang mga luha niya, sabay hinalikan niya ito, pero si Christine naman ang nasa isip niya. Noong mga sandaling, binigay na ng dalaga ang pagmamahal niya at katawan niya sa kanya. Habang nag-video call naman sila Moises at Maxine, nagginiit ng dalaga na nakabalik na ulit sila Kelvin at Maki sa GSX na makakasagap na sila ng balita para sa kanya. Binili naman ni Moises na sabihin ng dalaga sa kanila na hindi na nila kailangang gawin ang bagay na yun dahil masyadong delikado. Na agad namang sinaad ni Maxine na hindi sila mapipigilan ng binata kung gusto nilang tumulong sa kanya, na giniit ni Moises na may mga taong tumutulong na sa kanya at hindi na nila kailangang ipahamak ang mga sarili nila dahil ayaw niyang madamay pa sila, na agad namang tinanong ni Maxine kung sino ang tumutulong sa kanya. Sakto namang lumapit si Danica kay Moises, sabay nag-hi kay Maxine at sinad niyang secret lang muna nila na ang presidente at siya ang tumutulong sa binata, pero kinabukasan ay malalaman na ng taong bayan ang totoo dahil nagpatawag na ng meeting ang presidente. Sabay nagpaalam na din si Moises kay Maxine at nangako siyang babalitaan niya silang lahat. Habang magiging kritikal naman si Eleazar dahil napuruhan siya ni Jaime nang saksakin niya ito at gagawin lahat ni Jaime para tuluyan nang mawala at mamatay na si Eleazar. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.